Disclaimer: all the topics discussed under this page is a result of continuous research and understanding of the content creator. This aims to spread awareness and knowledge among workers and employers alike. Any content published herein is not in any way created to give undue advantage to anyone. Some parts of the presentation has been derived from the published Handbook of the Department of Labor and Employment and other related laws, issuances, and also from published court decisions, and we do not claim ownership over them. Any errors that may have been committed in the presentation of our content is definitely not intentional, and we humbly ask for your indulgence, and we apologize. Our followers are encouraged to seek further clarifications to agencies that are known for their expertise in this field, particularly the Labor Department of our national government, the Department of Labor and Employment. Ano ang overtime? Ito ay ang karagdagang oras ng trabaho na lagpas sa 8 oras sa isang araw. Ang overtime po ba ay otomatikong kinikilala at babayaran kung ang isang manggagawa ay lalagpas sa 8 oras na trabaho? Ang trabaho na lagpas sa 8 oras upang kilalanin na overtime ay kinakailangan ng kapahintulutan mula sa employer. Ano ang mga dapat gawin ng employer at employee para siguruhin na maging maayos ang pagpapa-overtime sa isang establishmento o kumpanya? Kailangan na magpatupad ang employer ng alituntunin sa pagpapa-overtime, gaya ng mga sumusunod. Application for overtime, na kailangan aprobado ng employer, o sino man na otorisadong magpa-overtime, striktong walang approved request walang overtime pay. Mga detalye ng overtime, gaya ng bilang ng oras na dapat ipag-overtime, ano ang mga kailangan tapusin na trabaho sa loob ng mga oras na ito. Kung walang aprobadong application for overtime, ay walang kikilalaning oras na overtime. Maaari bang pilitin ng isang employer ang kanyang empleyado na mag-overtime? Sa ilalim ng batas, hindi pwedeng pilitin ang isang manggagawang mag-overtime, subalit, sa ilalim din ng nasabing batas, naglatag ito ng mga pagkakataon na maaaring pilitin ng isang employer na mag-overtime ang isang manggagawa, at ito ay ang mga sumusunod. Sa panahon ng digmaan, local or national emergency. Kung ang overtime ay magiging dahilan ng pagsagip sa pagkawala ng buhay o ari-arian, sa panahon ng aksidente, sunog, pagbaha, bagyo, lindol, kalamidad, at pandemya. Kung ang trabaho sa paggawa o pagkakabit ng makinarya ng isang kumpanya ay kailangan upang makaiwas sa masidhing pagkalugi. Kung ang pagtatrabaho ay kailangan upang maiwasan ang pagkasira ng mga siraing produkto. Kung ang pagtatrabaho ay kailangan upang hindi mabalam o maabala ang operasyon ng kumpanya. Kung ang ganda ng takbo ng operasyon ay nakadepende sa maganda at maayos na panahon. Sa ilalim ng batas, meron po ba limitasyon ang oras na dapat ipag-overtime ng isang empleyado sa isang araw? Sinasabi na ang isang empleyado ay mananatiling produktibo sa loob lamang ng 12 oras na diretsyong pagtatrabaho, sa makatuwid ay 4 na oras lamang ang maaaring idagdag sa bawat 8 oras na pagtatrabaho sa isang araw. Sino-sino ang mga hindi kailangan o maaaring hindi bayaran ng overtime? Mga opisyal o empleyado ng gobyerno, managerial employees. Kasambahay, household helpers, caretakers, cook, gardeners and laundry assistant. Field personnel, task paid or contract basis, drivers paid per biyahe, payments on purely commission basis, at mga empleyado na nagtatrabaho sa labas ng kumpanya at ang mga trabaho nila ay hindi nababantayan ng oras o kung paano ginagawa ng trabaho sa araw-araw. Paano ba ang pag-compute ng overtime, regular na araw? Minimum wage divide 8 hours times 1.25 equal per hour rate with overtime. Halimbawa, 500 divide 8 hours equals 62.5 times 1.25 equals 78.125 per hour rate with overtime. 78.125 times number of hours of approved overtime, special day or rest day minimum wage divide 8 hours times 1.30 equal per hour rate with overtime. Halimbawa, 500 divide 8 hours equals 62.5 times 1.30 equal 81.25 per hour rate with overtime 81.25 times number of hours of approved overtime.
Warning: any content, opinions, and interpretations published in this channel is the sole property of the content creator, except quotes or excerpts directly referenced from published handbooks of the Department of Labor and Employment (DOLE) and other related laws, issuances, and also from published court decisions which we do not claim ownership. Any reproduction, distribution, public display, or republication of any, or parts of the contents published herein, without the express consent of the content creator, will result into subjecting violators to the procedures laid down by the YouTube community guidelines. The content creator of this channel, likewise, reserves the right to any or all legal remedies available, may it be criminal or civil in nature. Para sa mga nagnanais na mapalawak pa ang kaalaman sa mga batas paggawa, at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pag-unlad sa darating na panahon. I-like, i-share ang aming mga video, at subscribe na sa aming YouTube channel.